Hi kids! Welcome to Teacher Beth Class TV. Ngayon ay ating tatalakayin ang paksang pagbuo ng pangkasaysayang pananaw. Sa araling ito, ating maipaliliwanag ang pag-aaral ng kasaysayan at ang mga batayan nito. Atin ring matatalakay ang mga pamamaraan at pananaw sa pag-aaral ng kasaysayan. Handa ka na ba? Bakit mahalagang maunawaan ang tamang paraan ng pagsulat ng kasaysayan at ang mahalagang batayan sa pagbuo nito? Ang kasaysayan ay nahahati sa dalawang malaking yugto batay sa pagkakaroon o kawalan ng nakasulat na tala. Ang una ay ang prehistoriko o prehistoric. Ito ay walang nakasulat na tala. Ang impormasyon ay nakukuha sa pamamagitan ng arkeolohiya. Ito ang pag-aaral ng mga labi, fossil at kagamitan. At dumating naman ang panahong historiko or historic. Ito ay mayroon ng nakasulat na tala at kasulatan na naglalarawan ng buhay at kultura ng mga tao noon. Ito ang kasaysayan. Ang kasaysayan ay isang sistematikong pag-aaral at pagtatala ng mga pangyayari sa nakaraan. Nagmula sa salitang saysay na nangangahulugang tunay na kabuluhan o saysay. Historiografiya ang tawag sa pagsulat ng kasaysayan. Historiador naman ang tawag sa taong nagsasaliksik o sumusulat ng kasaysayan gamit ang siyentipikong pamamaraan. Si Herodotus ay isang Griegong mananalaysay. Siya ang tinaguriang ama ng kasaysayan at unang mananalaysay ng mundo. Maituturing lamang itong kasaysayan kung ito ay may matibay na ebidensya at naisulat sa pamamagitan ng sistematikong pamamaraan. Kasaysayan ay itinuturing ding agham dahil sa sistematikong pagsusuri at paggamit ng impormasyon mula sa nakaraan sa pamamagitan ng pamamaraang pangkasaysayan o historical method. Kailangan ng kumpleto at tiyak na impormasyon gaya ng petsa, lugar, pangalan at mga pangyayari. Hindi sapat ang kwento lamang. Dapat may batayan at ebidensya. Mga batayan o elemento ng kasaysayan. Ang mga sumusunod ay ang apat na elemento ng kasaysayan na mahalagang maunawaan sa pag-aaral na ito. Ito ang mga elemento ng tao, lugar, panahon at lokal na mga datos. Ang elemento ng tao. Ang mga pangyayari sa kasaysayan ay nakasentro sa tao at sa kanyang mga kilos o gawa sa partikular na lugar at panahon. Upang ito ay maging bahagi ng kasaysayan, kailangang maitala o maisulat muna ang mga pangyayari sa kanyang buhay. Ang ilan sa mga batayan ay ang tala-arawan o diary, pansariling talambuhay o autobiography, mga talang alaala o memoirs, at mga tradisyong pasalita o oral traditions. Ang ikalawang elemento ay ang lugar. Ito ay elemento ng kasaysayan kung saan nangyari ang isang yugto sa nakaraan. Ito ay may dalawang uri. Una, ang kasaysayang lokal o local history. Ito ang mga kasaysayang nangyari sa barangay, bayan, lungsod o probinsya lamang. At ang ikalawa naman ay ang pambansang kasaysayan o national history. Ito naman ang mga pag-aaral ng kasaysayan na sakop ang buong bansa. Maaari rin namang maging pandaigdig. Ang susunod naman ay ang elemento sa panahon. Ito ay elemento ng kasaysayang nagbibigay diin sa kahalagahan ng oras o temporal na salik sa naganap na pangyayari. Ito ay kung kailan naganap na tumutukoy sa oras, petsa, panahon o yugto. Ito ay nagbibigay ng ayos at pagkakasunod-sunod at nagpapakita ng pagbabago at pag-unlad mula noon hanggang ngayon.
At ang panghuling elemento ay ang bukal o pinagkukunan ng mga datos. Ito ay elemento ng kasaysayan na tumitiyak sa katotohanan ng isang pangyayari batay sa mga datos at impormasyon tungkol dito. Ito ay may dalawang uri, ang pangunahing bukal o primary sources at ang sekundaryang bukal o secondary source. Ang pangunahing bukal o primary sources ay ang mga datos na mula mismo sa mga taong nakasaksi o kalahok ng tunay na pangyayari. Halimbawa ng mga ito ay mga orihinal na dokumento gaya ng liham, talumpati, manuskrito, panayam, patotoo, talambuhay, larawan at news film footages. Gayon din ang mga relikya at artifacts gaya ng palayok, muebles, kasuotan, at matatandang gusali at mga bahay. Ang sekundaryang bukal o secondary source naman ay ang mga dokumentong hango sa mga primaryang bukal na karaniwang naitala at nailathala. Halimbawa ng mga ito ay ang encyclopedia, artikulo sa pahayagan, magazine, mga komentaryo, pelikula at mga textbooks. Pamamaraan at pananaw na ginagamit sa pagbubuo ng kasaysayan. Bukod sa ito ay kailangang nakabatay sa mga totoo, maaasahan at kapanipaniwalang mga katibayan o ebidensya, ang kasaysayan ay mahalagang maisulat sa objektibong pamamaraan at walang bahid ng personal na pananaw, pagkiling o bias. Narito ang dalawang pamamaraan at pananaw na ginagamit sa pagbuo ng kasaysayan. Ang pamamaraang siyentipiko o scientific method at ang pantayong pananaw. Ang pamamaraang siyentipiko o scientific method ay tumitiyak na ang pag-aaral at pagsulat ng kasaysayan ng mga historiador ay may katotohanan ayon sa apat na elemento. Narito ang ilang palangkas na gumagabay sa historiador sa kanilang pagsusulat ng kasaysayan. Pagkilala at pagpili ng paksa, paghahanap at pangangalap ng mga datos, pagsusuri ng mga nakalap na sanggunian, maaaring panlabas na kritika at ang panloob na kritika upang tiyakin kung tunay o orihinal ang dokumento, tama at mapagkakatiwalaan ang nilalaman nito. Ang pag-aayos at pagbubuo ng mga impormasyon at ang pagsulat o paglalahad ng kasaysayan. Ang pantayong pananaw naman ay isang paraan ng pagsusulat ng kasaysayan ng Pilipinas na ipinakilala ng Pilipinong historiador at antropologo na si Jesús Salazar. Binibigyang halaga rito ang karanasan, kultura at pananaw ng mga Pilipino mismo sa halip na pananaw lamang ng mga dayuhan. Mahalaga ito upang magkaroon tayo ng sariling pag-unawa, pagpapahalaga sa ating nakaraan at pagkakakilanlan. Muli, sa pagbuo ng makasaysayang pananaw, dapat alam natin kung anong ibig sabihin ng kasaysayan. Ito ay sistematikong pag-aaral at pagtatala ng mga pangyayari sa nakaraan. May mga batayan o elemento rin ang kasaysayan. Ito ang tao, lugar, panahon at bukal ng mga datos. At ang dalawang pamamaraan at pananaw na ginagamit sa pagbuo ng kasaysayan ay ang pamamarang siyentipiko at pantayong pananaw. Piliin ang tamang sagot na tinutukoy sa bawat pahayag. Maaari mo ring isulat ang iyong mga sagot sa iyong kwaderno. Para sa mga bilang 1 hanggang 5, narito ang iyong mga pagpipilian. A. Prehistoriko, B. Historiko, C. Kasaysayan, D. Historiador, E. Herodotus. Alamin natin ang mga tamang sagot. Bilang 1, walang nakasulat na tala, ang impormasyon ay nakukuha sa pamamagitan ng arkeolohiya. Ang tamang sagot ay A. Prehistoriko. Bilang 2,
Ito ay sistematikong pag-aaral at pagtatala ng mga pangyayari sa nakaraan. C. Kasaysayan. Bilang 3, siya ang tinaguriang ama ng kasaysayan. E. Herodotus. Bilang 4, mayroon ng nakasulat na tala at kasulatan na naglalarawan ng buhay at kultura ng mga tao noon. B. Historiko. Bilang 5, taong nagsasaliksik o sumusulat ng kasaysayan gamit ang siyentipikong pamamaraan. D. Historiador. Narito naman ang mga pagpipilian para sa mga bilang 6 hanggang 10. A. Pantayong pananaw. B. Pambansang kasaysayan. C. Kasaysayang lokal. D. Sus Salazar. E. Arkeolohiya. Narito ang mga tamang sagot. Bilang 6, sistematikong pag-aaral ng sinaunang buhay at kultura sa tulong ng fossil at artifacts. E. Arkeolohiya. Bilang 7, isang paraan ng pagsusulat ng kasaysayan ng Pilipinas na ipinakilala ng Pilipinong historiador na si Sus Salazar. A. Pantayong pananaw. Bilang 8, isang uri ng kasaysayan na sakop ang mga talang nangyari sa buong bansa. B. Pambansang kasaysayan. Bilang 9, siya ang nagsulong ng pantayong pananaw sa pagsulat ng kasaysayan ng Pilipinas. D. Sus Salazar. Bilang 10, kasaysayang naglalaman lamang ng mga pangyayaring naganap sa barangay, bayan, syudad at probinsya. C. Kasaysayang lokal. At para sa mga huling bilang, narito ang mga pagpipilian. A. Bukal ng datos. B. Pangunahing bukal. C. Sekundaryang bukal. D. Kasaysayan. E. Pamamaraang siyentipiko. Alamin natin ang mga tamang sagot. 11, gumagamit ng mga batayan o mahalagang elemento sa pagsulat nito tulad ng tao, lugar, panahon at bukal ng mga datos. E. Pamamaraang siyentipiko. 12, para kay Sus Salazar, ito ay salaysay na may saysay para sa sinasalaysayang grupo ng mga tao. D. Kasaysayan. 13, ito ay mga dokumentong hango sa mga primaryang bukal na karaniwang naitala. C. Sekundaryang bukal. 14, ito ay elemento ng kasaysayan na tumitiyak sa katotohanan ng isang pangyayari batay sa mga datos at impormasyon tungkol dito. A. Bukal ng datos. 15, mga datos na mula mismo sa mga taong nakasaksi ng tunay na pangyayari. B. Pangunahing bukal. Suriin kung anong batayan o elemento ang tinutukoy ng bawat pahayag. Ito ba ay tumutukoy sa tao, sa lugar, sa panahon, at sa bukal ng datos? Maaari mo rin isulat ang iyong mga sagot sa iyong kwaderno. Narito ang mga pahayag mula sa bilang 1 hanggang 10. Alamin natin kung tama ang iyong mga sagot. Bilang 1, maaaring mangyari ang kasaysayan sa isang tiyak na lalawigan lamang. Lugar. Bilang 2, binibigyang pansin sa batayang ito ang kahalagahan ng kontekstualisasyon. Panahon. Bilang 3, kabilang sa elementong ito ang mga relikya at artifacts tulad ng mga palayok. Bukal ng datos. Bilang 4, ang mga pangyayari sa kasaysayan ay nakasentro sa kanyang mga kilos o gawa. Tao. Bilang 5, ito ay elemento ng kasaysayan kung saan nangyari ang isang yugto ng nakaraan. Lugar. Bilang 6, maaaring sakupin nito ang pangyayaring naganap sa buong bansa. Lugar. Bilang 7,
Sumasagot kung kailan naganap ang pangyayari. Panahon. Bilang 8, kabilang sa mga ito ang mga larawan, artifact, tala-arawan, liham, talambuhay at iba pa. Bukal ng datos. Bilang 9, mga publikasyong naisulat noong naganap ang pangyayari. Bukal ng datos. At para sa huling bilang, dito kadalasang nakasentro ang kasaysayan. Tao. Basahin ang bawat tanong. Piliin ang tamang sagot. Maaari mo ring isulat ang iyong mga sagot sa iyong kwaderno. Ano ang kahulugan ng salitang ugat na saysay na pinagmula ng salitang kasaysayan? A. Kwento lamang. B. Tunay na kaguluhan at kahalagahan. C. Listahan ng mga pangalan. D. Pagkakasunod-sunod ng panahon. Ang tamang sagot ay B. Tunay na kaguluhan at kahalagahan. Sino ang tinaguriang ama ng kasaysayan na nagsabing ang kasaysayan ay dapat may matibay na ebidensya? A. Sus Salazar. B. Ferdinand Marcos. C. Herodotus. D. Antonio Pigafetta. Ang tamang sagot ay C. Herodotus. Alin sa mga sumusunod ang tumutukoy sa yugto ng panahon kung saan wala pang nakasulat na tala at ang pag-aaral ay nakabatay lamang sa mga labi at kagamitan? A. Panahong historiko. B. Panahong prehistoriko. C. Panahong makabago. D. Panahong kolonyal. Ito ay panahong prehistoriko. B. Alin sa apat na elemento ng kasaysayan ang tinutukoy bilang ang kumikilos, nakakaranas, at nagpapasa ng karanasan sa nakaraan? A. Lugar. B. Panahon. C. Bukal. D. Tao. Ang tamang sagot ay tao. D. Anong uri ng sanggunian ang orihinal na tala o ebidensyang direktang galing sa panahon o taong nakaranas ng pangyayari? A. Sekundaryang bukal. B. Pangunahing bukal. C. Pansamantalang sanggunian. D. Hindi mapagkakatiwalaang sanggunian. Ang tamang sagot ay pangunahing bukal. B. Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng sekundaryang bukal ng kasaysayan? A. Orihinal na kasulatan ng batas. B. Ang kasaysayan na isinulat batay sa pagsasaliksik. C. Lumang barya at palayok. D. Tala-arawan ng isang bayani. Ang tamang sagot ay B. Ang kasaysayan na isinulat batay sa pagsasaliksik. Sino ang nagtaguyod ng konseptong pantayong pananaw o pagtingin sa kasaysayan mula sa pananaw at karanasan ng mga Pilipino mismo? A. Jose Rizal. B. Sus Salazar. C. Andres Bonifacio. D. Emilio Jacinto. Ang tamang sagot ay B. Sus Salazar. Alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa apat na pangunahing elemento ng kasaysayan? A. Tao. B. Lugar. C. Panahon. D. Wika. Ang tamang sagot ay D. Wika. Bakit may tuturing na isang agham ang pag-aaral ng kasaysayan? A. Dahil madali itong tandaan. B. Dahil ito ay puno ng mga haka-haka lamang. C. Dahil ito ay tungkol lamang sa mga lumang bagay. D. Dahil gumagamit ito ng sistematiko at siyentipikong pamamaraan ng pagsasaliksik at pagsusuri. Ang tamang sagot ay D. Dahil gumagamit ito ng sistematiko at siyentipikong pamamaraan ng pagsasaliksik at pagsusuri.
Anong sangay ng kaalaman na tumutulong sa kasaysayan sa pamamagitan ng paghuhukay at pagsusuri ng mga labi ng sinaunang panahon? A. Arkeolohiya, B. Historiografiya, C. Fotografiya, D. Kartografiya. Ang tamang sagot ay A. Arkeolohiya. Thank you for joining me. Let's learn, play, and grow together. Teacher Beth Class TV. Subscribe, like, and share. Thank you.